Tingnan nyo ang pagkakaiba guys. Kasando po tayo. Samantalang doon sa bundok, balot na balot tayo. So tayo'y gagayak na. Tayo'y sasabak na sa gera. Patuloy pa rin yung ating general cleaning sa bahay. Akala mo ba naman parang ang laki-laking bahay, ikaliit-liit lang. Oo, meron po kaming 4 na kwarto dito, pero maliliit lang. Bali, ito yung kwarto namin, alam nyo na. Tapos yung kwarto ng mga bata, maliliit lang. 3 sila, and then pang-4 ito. So, tapos na yung ating kwarto. Ayan, malinis na. So, pupunta na tayo sa kabilang kwarto. Patuloy ang ating pag-general cleaning. Kumusta po tayo? Pero bago ang mga kwarto, ayan din yung kwarto ni Bunso. Magulo pa rin. May mga labahin, tambak na labahin na I don't know kung saan ako mag-i-start. At yan yung ating labahin. Sa banyo, yan oh, tambak. At yung ating electric fan. Yan, naka-electric fan pa tayo. At bago nga doon sa, yun, nag-whistle na yung ating pressure cooker. Nagbo-boil po tayo ng buto-buto. Buto-buto, tapos lagyan natin ng beans. Paborito ni Habing. So, dito muna tayo sa ating mahiwagang kusina. Ang dami. Talagang sasabak po tayo. Tapos na ako sa taas. May 2 kwarto doon. As you know. Tapos yung balkonahe. Tapos na natin. So, dito naman tayo sa baba. Dito naman tayo sa baba. Sasabak. Tapos doon, nakita ko maraming alikabok doon. Guys, imagine, 2 linggo mahigit na nasa bundok tayo. So, siguro marami ng dalar na nakapaligid sa lahat-lahat ng bahay. Dalar, it means alikabok, guys. Ayan. Yan po ang uniform natin. Masakit din yung ano po, tuhod ko, guys. Oh, ayan. So, sa mga free dyan, hali kayo't tulungan nyo ako. Tinatawa ko lang yung ano ba? Tinatawa ko lang yung dami ng trabaho dito. Ay, so yun na nga, sa kusina tayo bago umpisahan yung 3 kwarto. Time out tayo. Yan si Lucky. Madilim ang yung paligid. So, time out tayo, guys. Time out. Dahil dumating ang ating tatay. Ginawa ko siya ng kape. At ang ating pressure cooker ay umiikot-ikot pa rin. At naglabas din ako ng fish fillet. Aray ko! Ay, nasunog. Naglabas din ako ng fish fillet. At tayo'y magkakape dito sa kwarto. Time out muna. At tayo'y magkukwentuhan. Magkwentuhan tayo, yaw-yawan. The best part ng isang vlog para sa akin na pinapanood ko, guys, yung bang may konting yaw-yawan. So this is the best part for me. Dito tayo uupo. Sandali, pupwesto tayo. Agoy, hindi ko natuloy kanina, guys. Babanat na sana ako sa ating yaw-yawan. Kaso tumawag si Habi dahil nga dumating siya. Ginawan ko siya ng kape. And then, mamaya-maya sabi niya gutom siya. So, ginawan ko siya ng sandwich dahil hindi pa tayo tapos dun sa ating niluluto. At, ang ating iyayaw-yaw, muntik ko nang nakalimutan. Ito'y in connection with our previous vlog dahil yung title ng ating vlog ay paano ba nabubuhay or paano ba nakakasurvive ang mga tao dito na ganito ang sitwasyon. So yun nga po, surviving yung mga tao
lalo na dito sa area namin, which is nasabi ko na sa inyo na hindi naman kami apektado, pero karamihang trabaho ay apektado dahil mga tao dito ay karamihan na naman. Karamihang trabaho nila ay doon sa side na yon na kung saan medyo malapit yung kaguluhan. So yung mga taong nagtatrabaho, nakakatakot din para sa kanila yung mag-travel papunta doon sa place na malapit doon sa may kaguluhan, di ho ba? At nabanggit ko sa inyo na meron ding mga projects si Habi doon, pero standby muna. So, ang pinagkakaabalahan niya, as I told you guys, na naipakita ko sa previous vlog natin, ang pinagkakaabalahan niya ay yung mga kontrata niya, projects niya na naandito sa side namin. So, ayun. At, how to say, hindi ko rin maintindihan guys ang sitwasyon or ang pamumuhay talaga dito. Kahit na may kaguluhan, may gera, meron pa rin yung bang nagpaparenovate ng kanilang bahay ba. At isa pa, tingnan nyo guys, may may kliyente si Habi noon na ginawan din niya ng kusina at saka salas, ganoon. That was 2 years ago. Oo. Meron daw siyang bahay, 2 bahay, doon sa place na kung saan nagkakaguluhan. Natamaan daw yung sa gilid ng bahay niya. Oo. Tapos, imagine, nagkakagulo na nga, tapos tumawag siya kay Habi nung nakaraang araw. Sabi niya, ano daw, pag huminto-hinto na or medyo mapayapa na yung sitwasyon, si Habi daw ang kukunin niyang magbi-build noon, magre-repair nung kanyang building. Imagine, yung mga tao kahit na kahit na ganito yung kaguluhan, meron pa rin silang hope na hihinto. Oo naman, hihinto. Kaya lang yung mga tao, hindi sila nawawala ng pag-asa para sa kapayapaan na rin. Oo. Matagal-tagal na rin ang kaguluhan dito sa Lebanon, on and off ang kaguluhan dito, as you know. Pero yun, bumabangon at bumabangon pa rin ang bansang Lebanon. At how to say, parang ganun na rin yung pag-iisip ko, yung pag-uugali ko guys, dahil nga nakikita ko, at the same time 32 years na kaming kasal ni Habi, mag-asawa ni Habi. So parang yung dugo ko, yung paniniwala ko, parang paniniwalang Lebanese na rin, na dapat hindi sumuko ba kahit ganito yung sitwasyon dito. So yun, at hindi ko rin alam kung anong meron ang bansang Lebanon guys, dahil noon daw guys, nung wala pang gera, ang Lebanon daw ang pinakamayamang bansa sa buong Arab country. Yun ang sabi nila. Kung titingnan nyo sa mapa, napakalit lang yung bansang Lebanon kumpara sa Dubai, Kuwait, Saudi, Iran, mga ganun ba. Napakaliit na bansa, pero yun ang sabi-sabi nila, and at the same time, naririnig ko rin sa mga kaanak ni Habi at the same time kay Habi na ang Lebanon talagang mayaman daw. Kung anong kayamanan ng Lebanon, hindi ko rin alam guys. Kaya na-addict na rin ako, and at the same time, parang feel ko na yung dugo ko, kalahati ng dugo ko ay Arabic na rin. Yun po. Dahil na rin siguro, dahil meron akong 3 anak na Lebanese. So, stick to Lebanon na rin ako. Pero, Pilipino pa rin tayo. Ayun. Mas mahaba yung inilagi ko or pagiging Lebanese ko sa pagiging
dugong Pilipina ko. Yun na rin siguro. Oo, yun po. Pero hindi rin maaalis. Pilipino talaga tayo. Proud to be Filipino. At yun ang maisishare kong kwento na nangyayari dito sa Lebanon, na kahit na may kaguluhan, feel ng mga tao dito sa side namin na parang walang kaguluhan, parang ginagawa pa rin namin nila yung mga routine na parang feeling nila walang kaguluhan. Tuloy-tuloy pa rin yung buhay kahit na ganitong may kaguluhan. So sinasamahan na lang namin ng konting pagdadasal, yun lang. Dahil sa kanya lang tayo nakakapit. At sabi nga nila, saan ka man sa sulok ng mundo, kung talagang oras mo na talaga. So, ayun yun. So, hanggang sa muli, kita-kits tayo ulit sa susunod na ganap. And by the way, ewan ko ba, baka bukas siguro, ayan, nakaano na naman yung aming supot-supot dyan, mga bag papuntang bundok dahil mayroon pang nakatinggang trabaho doon. So, kita-kits tayo ulit guys sa susunod na ganap. Ay, ito pala ang niluto natin guys. Ito yung filet na may gata. May ganon. Oo, pagkain ko ito. Frinay ko ng konti yung filet, tapos iginisa ko sa sibuyas at saka bawang, and then kamatis, and then nilagyan ko ng konting sauce na may gata. May ganon. Tapos nakakain na pala ang ating tatay. Nabawasan na. Buto-buto with beans ito guys, with beans. Ayan, buto-buto. And then ito yung rice with vermicelli. And then ito naman ang aking pagkain. Okay na yan. Malapot-lapot ang sauce. Grabe ang dumi ng lutuan ko, oh.